Hulikam ang tila karerahan ng dalawang modern jeepney na yan sa isang kalsada sa Iloilo City. Ayon sa Iloilo City Traffic and Transportation Management Office, maituturing ito na overspeeding. Nakarating na sa Land Transportation Office Western Visayas ang video at balak na padalhan ng show cause order ang operator ng mga naturang modern jeep. Nagsasagawa na rin ang investigasyon ang kumpanya na nagmamay-ari sa mga unit. Sinuspindi na raw nila ng tatlong araw ang dalawang driver at isa sa ilalim sa reorientation. Wala pa silang pahayag. Mainit na balita, mag-iimbestiga na rin ang Bureau of Internal Revenue sa mga kontraktor ng mga maanumalyang manong flood control projects sa bansa. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., titingnan nila kung nagbabayad ba ng tamang buwis ang mga naturang kontraktor. Makikipagtulungan daw ang BIR sa iba pang ahensyang nag-iimbestiga sa flood control projects. Walang kumpanyang binanggit si Lumagi pero interesado raw ang kanilang ahensya sa mga kontraktor ng ghost projects. Ito raw ang mga kumpanyang walang ginawang proyekto pero nakatanggap ng bayad. Pag sinabing ghost project, wala naman talagang ginawa. So ibig sabihin yan, walang ginastos patungkol sa proyektong yan. So dapat wala silang madidisallow yung mga expenses dyan. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Arestado ang isang lalaki matapos mapatay sa saksak ang kanyang tiyuhin sa Bacolod City. Cecil, ano raw ang dahilan ng suspect? Rafi, selos ang dahilan. Nagduda raw kasi ang suspect na may gusto umano ang kanyang tiyuhin sa kanyang kalibin. Batay sa investigasyon ng pulisya, pinagsasaksak ang biktima habang natutulog sa kanilang bahay sa barangay Sumag nitong Lunes. Nagtamo siya ng mga sugat sa dibdib at likuran na dahilan ng kanyang pagkasawi. Tumakas pa ang suspect na agad namang nahuli ng mga otoridad sa tulong ng ilang residente. Itinanggi ng asawa ng biktima ang paratang ng suspect sa kanyang mister. Ayon sa pulisya, paiba-iba ang sagot ng suspect kung bakit nagawa ang krimen. Pero may intensyon daw na pumatay ang suspect dahil hindi siya tumigil sa pananaksak kahit inaawat na ng kanyang mga kaanak. Inamin naman ng ama ng suspect na gumagamit ang kanyang anak ng iligal na droga. Tumangging magbigay ng pahayag ang suspect na nahaharap sa reklamong murder. Bloke-blokeng iligal na droga ang narecover ng mga otoridad sa baybayin ng Hernani, Eastern Samar. Batay sa investigasyon, umabot sa 9 na bloke ng cocaine ang nakita ng mga mangingisda sa Barangay Carmen sa loob ng 3 araw. Nagkakahalaga yan ng mahigit 35 million pesos. Ayon sa mga otoridad, posibleng galing ang mga yan sa South America batay sa mga marking sa pakete. Panawagan ng pulisya sa mga residente, agad magsumbong kung may makitang iba pang bloke ng hinihinalang droga. Success ang 2 araw na Sparkle World Tour Taste of Manila 2025 sa Toronto sa Ontario, Canada itong weekend. Hataw si The Clash judge Ai de las Alas sa kanyang song and dance number. Hindi rin nagpahuli si Beauty Empire star Kylene Alcantara na pangmalakasan niyang performance. Si Kapuso primetime action hero Ruru Madrid nagpakilig ng Global Pinoy sa kanyang pagkanta. Nag-perform din at nagpatawa si Sparkle comedian Pepita Curtis. Tinatayang nasa 15,000 ang attendees sa nasabing event. Si Cruz versus Cruz star Vina Morales naman ang tampok sa Philippine Business Expo and Cultural Show sa New Jersey sa Amerika nitong weekend. Kinantahan ni Vina ang mga kapuso natin doon. May Cruz versus Cruz acting challenge din. Tinangkilik din ang ating mga kababayan doon ng GMA Pinoy TV booth. Ito na ang mabibilis na balita sa bansa. Arestado ang 2 Vietnamese sa Parañaque dahil sa pagpapractice ng aesthetic medicine sa Pilipinas nang walang lisensya. Isinagawa ng NBI ang entrapment operation matapos makumpirma sa Philippine Regulation Commission na hindi lisensyado sa Pilipinas ang 2.
Nakita sa clinic ng mga suspect ang ilang gamot para sa mukha at mga clinic bed. Ayon sa NBI, delikado ang ginagawa ng mga suspect dahil hindi nakakatiyak na FDA-approved ang kanilang mga ginagamit. Reklamong illegal practice of medicine at misbranding of products sa ilalim ng FDA at Pharmaceutical Act ang isasampa laban sa mga suspect. Wala silang pahayag. Isang dayuhan na nakabase sa Japan ang nangontrata umano para patayin ang 2 Japanese sa Malate, Maynila nitong Biyernes. Batay sa investigasyon ng Manila Police District, 9 million pesos ang alok ng dayuhan sa mga naarestong suspect para gawin ang krimen. Pag-amin ng isa sa mga suspect, 10,000 piso pa lang ang natatanggap nila. Inaalam pa ng pulisya kung may kinalaman sa malaking sindikato ang insidente at kung ano ang motibo sa krimen. Sinampahan na ng 2 counts of murder at theft ang 2 naaresto habang tinutugis pa ang iba nilang kasamahan. Sinusubukan pa silang kunan ng pahayag. Sa mga mamamalengke ngayong midweek, ihanda na po ang budget dahil tumaas ang presyo ng galunggong, sibuyas at mantika ayon po sa Philippine Statistics Authority. Gaya na lamang sa Marikina Public Market, ang 1 kilong galunggong nasa 320 hanggang 340 pesos na po. Depende po yan, syempre sa laki ng galunggong sa inyong bibilhin, ano? At 180 pesos naman ang kada kilo ng sibuyas. Ang dating 73 pesos per kilo na palm oil, 85 pesos na ngayon. Nasa 165 pesos kada litro naman ang coconut oil na dating 130 pesos lamang. Ayon sa mga nagtitinda roon, mahal ang kuha nila ng mga produkto kaya mahal rin ang benta nila. Idagdag pa riyan ang matumal na bentahan dahil sa taas presyo. Batay naman sa latest monitoring sa NCR ng Department of Agriculture, nasa 240 hanggang 380 pesos ang kada kilo ng local galunggong. Nasa 100 hanggang 200 pesos per kilo naman ang puting sibuyas at nasa 110 hanggang 190 pesos ang pulang sibuyas. 35 hanggang 40 pesos ang 350 ml palm oil, habang 69 hanggang 120 pesos ang 1 litro nito. Ang coconut oil nasa 40 hanggang 70 pesos ang 350 ml, habang 136 hanggang 190 pesos ang 1 litro. Habang nag-aabang na masasakyan ang babaeng yan sa Barangay Aguho sa Pateros, lumapit sa kanyang likod ang isang lalaki. Nilingon siya ng babae at kinumpronta. Tinangka pala kasing kunin ng lalaki ang cellphone ng babae na kalaunay nahulog pa sa kalsada. Hinila ng babae ang lalaki at humingi ng tulong sa mga naroon, pero hindi raw siya pinansin. Ayon sa barangay at pulisya, posibleng kasabwat ng lalaki ang mga yon kaya hindi siya tinulungan. Mga miyembro daw sila ng Ipit Gang na madalas mambiktima sa sasakyan. Kinagabihan, naharang sa checkpoint ang 2 umunong miyembro nito matapos magsumbong ang isa pang biktima. Arestado ang 2 na tumanggi magbigay ng pahayag. Guni-guning flood control project tulad ng nabanggit niya sa kanyang SONA ang inabutan ni Pangulong Bongbong Marcos nang mag-surprise inspection siya sa isang barangay sa Baliwag, Bulacan. At may ulat on the spot si JP Soriano. JP? Connie, napabuntong hininga na nga lang si Pangulong Bongbong Marcos dahil daw sa galit matapos niyang matuklasan ng isang ghost flood control project sa isang bahagi ng Purok 4 Barangay PL sa Baliwag, Bulacan. Connie, ayon sa Pangulo, 220 meters na reinforced concrete river walls na nagkakahalaga ng mahigit 55 million pesos ang dapat nagawa na sa lugar na ito. Pero sa isang surprise inspection nga ng Pangulo, ngayong umaga, bit-bit pa niya ang kopya ng report kung saan nakasaad na 100% na tapos na dapat at fully paid na ang proyekto. Pero ang tumambad sa Pangulo, wala kaming makita na kahit isang ng simento, walang equipment dito. Lahat itong project na ito, ghost project. Walang ginawa na trabaho dito. ang surprise inspection ng Pangulo ngayon sa umano'y ghost project, Connie, nagmula raw sa isang sumbong na natanggap nila sa isang kanilang website kung saan ipinararating na ngayon ng publiko ang mga sumbong sa mga umano'y maanumalyang proyekto ng gobyerno, kabilang na nga ang flood control project na ito. Sabi ng Pangulo, nakausap niya ang barangay chairman ng lugar at sinabi na may kumausap daw sa kanila noon at nagsabing may gagawing flood control project pero kalaunan ay naglaho na lang daw na parang bula.
Dahil ghost flood control project na ito, Connie, aminado ang Pangulo na maaaring mas maapektuhan ang mga kalapit na residente sa epekto ng matinding pagbaha. Nangako siyang itutuloy ang proyekto at hahanapan ng paraan para magawa ito sa lalong madaling panahon. Pero higit daw sa lahat, mapanagot dapat sa batas ang mga nasa likod ng ghost at maanumalyang flood control project na ayon sa Pangulo na ang modus daw ay pagpasapasahan sa mga subcontractor ang proyekto. Narito po ang pahayag ng Pangulo. Ang teknik kasi ginagawa ngayon yung contractor makakakuha, may award ng contract sa kanila. Tapos hindi nila ginagawa yung trabaho. Pinagbibili nila yung contract sa mga subcontractor. Bahala na kung yung subcontractor, kung tutuloy niya yung project, bahala na sila kung maganda, kung nasa standard o substandard. Kahit napapabayaan at yung iba, di na lang tinutuloy. Ng Pangulo, marami pa siyang susuyuring ibang lugar base na rin sa mga sumbong sa kanya at kanya raw itong i-report sa mga susunod na araw. At yun muna ang latest, balik ko na sa iyo, Connie. Maraming salamat, JP Soriano. Mainit na balita, tinanggap ni Pangulong Bongbong Marcos ang resignation ni retired Judge Jaime Santiago bilang direktor ng National Bureau of Investigation. Kinumpirma yan ni Palace Press Officer Claire Castro, hindi na siya nagbigay ng iba pang detalye. August 15, nag-resign si Santiago dahil sa paniniraan niya ng mga nagkaka-interes sa kanyang posisyon. Unang sinabi ni Santiago na itutuloy niya ang kanyang tungkulin hanggat wala pa siyang kapalit. Sa mga sumasakay po ng jeep, huwag pong sumabit sa mga estribo dahil alam naman po natin delikado yan. Kasama po yan sa mga sinita ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ngayong pong umaga. Sa operasyon sa bahagi ng C5 Road sa Taguig, kinumpiska ang lisensya ng nasa 21 jeepney driver. Inisyuhan sila ng Temporary Operator's Permit. Karamihan ay dahil po sa mga nakasabit na pasahero. Ang iba naman, pudpud na ang gulong ng mga sasakyan. Paliwanag ng ilang tsuper, kulang ang masasakyan kaya sumasabit ang ilang pasahero. Nagreklamo rin ang ilang sakay dahil malilate na sila noon sa trabaho. Humihingi naman ng pasensya ang SAIC sa abala. Nagpaalala rin po sila na huwag sumabit sa mga estribo ng jeepney dahil delikado at syempre bawal yan sa batas. Dustbia fans, mag-ingay! Heto na ang latest kina ex-PBB housemates Dustin Yu at Bianca De Vera. After ng pagpapakilig nila sa PBB The Big Collab Concert at sa kabi-kabilang guestings together, sa isang music video naman tampok ang Dustbia. Shoot ang MV sa isang overlooking art gallery and cafe sa Rizal. Chika nina Dustin at Bianca sa Inyong Mare, happy sila na magka-work sa kanilang first official project. Noong nasa loob pa sila ng bahay ni Kuya, minanifest daw nila na maging magkatrabaho sa outside world. Kumusta naman kanila ang kanilang experience? Super light and super fun. Very natural siya Wow, umarte. We're having so much fun. I mean, inside PBB, we've had a few acting stints, pero ito, may konting acting din dito. So I get to see Dustin in a different light. So ang saya lang that we also get to work with each other in a different environment. Panalo ng 4 na medalya ang mga Pilipinong boksingero sa Asian Boxing Under-22 Championships sa Bangkok, Thailand. May 2 silver medal ang Pilipinas para sa men's 50 kilograms at women's 51 kilograms. 2 rin ang bronze na bansa mula naman sa men's 55 kilograms at men's 65 kilograms. Good job sa inyo! Bad hair day ka man o good hair day, alam mo bang may scientific benefits pala ang buhok sa ating oral health? Ang ating crowning glory, pwede palang makatulong para ma-achieve ang magandang smile. Mapapasay cheese ka sa discovering yan sa United Kingdom. Yan ang dinedevelop ng researcher sa King's College London sa England. Toothpaste na hinahaluan ng keratin na galing sa wool, balat at buhok. Kapag ginamit ito at nag-interact sa mineral sa ating laway,
may nabubuong protective layer sa ngipin. Ang kinaganda pa, parang kagaya raw ito ng natural mineral sa ating ngipin na enamel. Kaya ang kakaibang toothpaste, caring magpatibay ng ngipin, pigilan ang pagkabulok nito at bawasan ng tooth sensitivity. Ang Keratin Credible Discovery ay... Wow na wow! Galing. Smile na lahat.